tanong, naglalaro sa kokote mo ng mga panahong ginolpi mo siya, ano? Gawa nga ho ng kwento ko sa kanya. Nung time na Lasing yun, ka ba? Gising ko lang po talaga. Kagigising mo, tayo! Sagot! Maayos ka. Alam ba ng tatay mo to? Wala po akong tatay. Wala kang tatay. Gusto mo ako maging tatay mo? Bigyan kita ng magandang lesson in life na matututo ka, titino ka. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. May mga kasabihan na kung minsan pinagbubunton mo yung galit mo. Putting the heat on somebody else. Mainit ang ulo mo. Pagkatapos sa init ng ulo mo, sa anumang kadahilanan, may nakita ka, pinagbuntunan mo ng galit mo. Parang kunyari, pagdating mo sa tahanan mo, buisit ka sa boss mo, sa anumang kadahilanan, kabuisitan mong boss mo, yung iyong maamong aso, darating sa'yo, ganyan-ganyan, tapos sabay sipa, parang ganun, pinagbubuntunan ng galit. Na wala naman. Kaya, sa aso, sa pusa, sa tao, pag yung taong medyo mainit ang ulo na hindi kaya, hindi may anger management to. Sa anumang kadahilanan, wrong place and wrong time, napadaan yung mainit na ulo at nakita siya sa anong kadahilanan dahil sobrang galit niya sa kanyang girlfriend, hindi niya, anuman kadahilanan, nakita tong si binalikan para sapakin. Makikita po natin siguro kung papakita yan. Yan, lumagpas si girlfriend, away sila, tinaas niya ang kanyang pakita niya ang puso niya na may tato, siga ako. Ay, nababasa ko yan. Tinaanan niya yung driver, nag-aantay ng pasahero, move it, ayan. Bumalik siya. Kita niya. Ayan na yan. May tinanong siya. Wala, boom, sabay sa pak. Hindi ba kita mo? Walang ginawa. Ayan na, ayan. Susundan niya ulit. O, kita mo. Kita mo. Yung lalaban. Suntok. May umawat na sa kanya. Ito yung taong medyo ibang usapan. Kasama natin ngayon si Ryder. Kumusta ka naman, boss? Okay naman na po. Medyo okay ka na. Ano ba sinabi niya sa'yo nung lumapit siya sa'yo? Tinanong niya po ako kung may problema ba ako. Siya may problema, hindi ikaw. Opo. Okay. Parang gusto nilang ibuntun yung galit. Baka galit siya doon sa pangyayari. Siguro po. Parang ikaw ang ginawa niyang punching bag. Opo. Importante, makakausap muna natin talaga itong nanapak sa Ryder. Okay? Kasi dapat makuhanan natin ano ang tumatakbo sa kanyang kokote. Suriin natin what's in his mind. What made him do it? Nag-effort pa siyang balikan. Iyan, wala namang ginawa sa kanya. Nakalagpas na siya, tapos binalikan niya para sapakin. Okay, nakikita mo? In short, pinagbunto niya nila ng galit. Nag-usap ba kayo sa barangay? Opo. Ano daw ang nangyari sa barangay? Hindi po kami nagkasundo dun. Ano daw, bakit di ka nagkakasundo? Nanghihingi, nagpapareglo po. Okay. Hindi ko po siya Gusto niya makipag-areglo sa'yo. Paano daw siya makikipag-areglo sa'yo? babayaran lang daw po yung mga naabala sa akin. Babayaran niya na bala. Yun lang. So, anong sinabi mo sa kanya? Hindi, gusto ko po siyang tuluyan na Tuluyan mo na. Hindi po talaga kami nakikialam sa mga ganito, pero iba na po ito eh. Yung bang manakit ka sa kapwa mo na hindi mo kaano-ano. You just happen to be in the wrong place and the wrong time. Yes. Wala ka sa tamang lugar, wala ka sa tamang oras, dumaan tong kolokoy na to. At pagkadaan ng kolokoy na to, yan ang girlfriend niya, umalis na, mukhang umiiyak ata, tapos yan si kolokoy, naghahabol. Yan. Dinaanan niya yung rider, nag-aamday yung pasahero, wala namang kinalaman. But tingnan mo to, sa anumang kadahilanan, bumalik siya. Nakita niya to. Ayan na. Kinausap niya, para bang, yan, nakita mo. Itong bata na to, kapag hindi umayos tong kolokoy na to, baka hindi abutin to ng 21, baka hindi umabot ng 22, 23 sa init na ulo. Kasi baka yung sa susunod na mananapak ako, nakikinig ka ngayong kolokoy kang bata ka. Patingin itong bata na to. Ray, nakikinig ka ba, Ray? Nasa telepono ka ngayon. Ray? Hello po. Ray. Alam ko, kumusta ka naman? Kagigising mo lang? Ayos po. Sorry talaga na naabala ka namin. Kagandahan ng tulog mo, tanghali na, pero nagising ka namin. Okay lang sa'yo. May trabaho ka ba, Chip? Bukas po meron. Meron Isa ka? lang direct pay ko po. Okay, bukas trabaho. Ikaw ba'y PAL? Alam mo PAL? Hindi Philippine Airlines, palamunin. Hindi, may trabaho ka, hindi ba? Makinig ka. Ba't mo binugbog itong tao? Anong nasa isip ng kokote mo? Noong mga panahon nakita mo si Ryder, dinaanan mo, na galit ka sa girlfriend mo, ba't mo siya sinapak? Itong si Joshua. Binalikan mo.
Ano ang nagtulak sa iyo? At anong naglalaro sa kokote mo ng mga panahong ginolpin mo siya? Ano? Ikaw na nga ikaw pa naghahanap ka ng gulo? Gawa nga ho ng kwento ko sa kanya. Nung time na Lasing yun, ka ba? nag- Gumising ka na ha, gumising ka. Kausap mo na ako. Hindi na maganda to, naka-ere ka, parang yabang mo. Umayos ka, pag sumagot ka sa amin, binibigyan ka namin importansya. Naka-live tayo. Nakikinig ka ba? Yes po. May sakit ka ba? Or may hangover ka? Wala. Gising ko lang po talaga. Kagigising mo, tayo! Sagot! Maayos ka. Nakasakit ka rito. Hindi maganda tong ginawa. Hindi ako konsentidor eh. Alam ba ng tatay mo to? Wala po akong tatay. Wala kang tatay. Gusto mo ako maging tatay mo para makabigyan kita ng magandang lesson in life na matututo ka, titino ka. Oh, ngayon, anong gagawin mo rito? Hingi ka ng sorry dito o gusto mo puntahan ka namin sa barangay? Gusto mong pulis gusto mong imbitahan ka ng pulis ngayon para maimbitahan ka sa presinto? Nakapag-usap na po kami yan. Nakapag-usap na kayo. Anong pag-uusapan ninyo? Sa Lupon muna po kami mag-uusap. Hindi na, walang lupon-lupon na rito. Diretso na sa pulis to. Nanakit ka, physical injury to. Sinong niloloko mo? Pwede ko naman tulungan to. Ayan, nakikinig din pulis sa atin. Hindi na po pwede rito yung mga kagawad dito or mga barangay dito dahil nanakit ka na eh, nanapak ka na eh. Pulis na to eh. Kausapin mo pulis. Naintindihan ko naman no. Makinig ka. Shut up, makinig ka. Katawagan mo ka ito, kausapin mo si Kapitan. Sige, kausapin natin yung si Police Captain Melvin Garcia on the line ngayon, Public Information Officer ng Taguig City Police Station. Magandang umaga po sa inyo, Police Captain. Yes sir, ganito po matapos po sir mag-viral sa social media po yan. Yan pong nasabi po na rider po na nabugbog po sa Barangay Pitogo po dito po sa Embo area. Sir, kami po ng Taguig City Police Station sa pangunguna po ng aming tipo police ay in-encourage at hinanap po namin itong movie rider na siya pong biktima po dito at nagsimula po kami sa barangay. Unfortunately, nagharap po sila sa barangay after the incident ngunit wala po silang settlement. So ang ginawa po namin ay kinuha po namin ang contact number nitong ating biktima na taga Pasig at in-invite po namin dito sa police station para kuhanan po ng salaysay. At yan naman po sir ay nakuhanan po natin ng salaysay, dokumento at the same time po pinroseso na rin po, nakakuha na rin po kami ng CCTV para patunayan ang ebidensya laban po dito sa kay alias Ray. At saka ang inaantay na lang po sir natin dyan yung certificate po ng medical legal. Anong medical certificate po galing po sa ospital for filing na po sir ang kaso. Actually, inaantay na lang po namin dito yung Captain, if I may know, tatanungin ko lang sa inyo, ano pong possible na kaso ba ikaharap nitong 21 anyos niya to dito sa pangyayaring pantitrip niya dito sa Move It Rider? Yes sir, kakasuhan po natin siya ng physical injury at saka po unjust vexation. So meron pong verbal tussle, so binura po, inassault po verbally itong biktima natin bago saktan. Okay. So unjust vexation and physical injury po ang kakaharapin po nito. At ito po hindi na po dadaan sa barangay kasi magkaiba po sila ng lugar at saka hindi po ito sakop ng barangay Lupon. Tama. Alright. Ito po police matters na po ito sir. Alright, Kap, okay. Kap, ganito na lang Kap, para mabilisan. Alam ko naman kompleto na tayo. Apo. So inaantay nyo na lang Kap yung sinasabing medical certificate. Tama, Kap? Yan po. Alright, Sir, so yun na lang po. sakaling wala pang medical certificate but the video, nagko-complain na po siya doon sa pananapit sa kanya, kitang-kita naman sa video, etc. Ano pong gagawin ninyo? Sir, bali, pwede naman po sir to follow na lang natin yan. Yan, gano'n lang Kap. Sasamahan na siguro namin Kap para makapag-file na. At para leksyon na yun na to siguro tong abo na to pag hindi baka hindi na umabot ng abo na to pagdating ng 22 Okay. Sir, magsilbing aral po ito sana sa mga gaya po niya na talaga pong Sige, sir. City Police Station, inihikayat po sila na magtapa po ng demanda. Thank you so much, sir. Well, maraming salamat. Sasamahan po namin complainant, sir. Nakikinig ka. Pakinggan mo na maigi. Dik ko sa kokote mo, ha? Dik ko sa nakatuwad na kokote mo, swimming ka pa. Lublub ko yung mukha mo dyan sa swimming pool na yan, Gusto mo bang mabuhay pa hanggang 22? So inaasal mo yan, magiging abo ka, baka hindi ka na umabot ng 22, umayos ka. Gusto ko makita na magpapiansa ka, kasi kung hindi, ay nako, Sus Mario Josep, Taguig. Marami akong kakilala mga kakosa dyan sa loob ng Taguig. Maghahanda sila ng maraming pumada dyan. Linis-linisan mo yung daanan ng dumi mo kasi siguraduhin aasawahin ka doon sa loob. Nakinig ka?
Narinig mo ba ako? Opo. Nakakita ka ng totoong siga. Maayos ka nga. O ngayon, magdasal ka na. Tiri ka ng kandila na mapaareglo ka na to. Ano ko lang sabihin sa'yo, nasa radar screen ka na namin, ano? Ikaw at mga kapareho mo, baka hindi ka umabot ng 22-23 kung ganyan ang asal mo. Okay? Marami na akong nakita na ganyan. Pagkata sisiga-siga, tapos yung sisiga-siga, meron pa palang siga na medyo patapon na rin kilabot. Yun, gagawin ka noon na gigripuhin ka noon kapag ayaw namin ng ganyan, violente yan. Pero may mga ganyang utak, mas higit pa sa kokote mong ewan. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka galit sa girlfriend mo? Buntis bang girlfriend mo? Yes po. Yan, mabuntis-buntis ka sa susunod. Maayos ka nga. Yung kalimugan mo kasi. Maayos ka. Kami nagpapasalamat na Gusto lumapit natin ka dito sa amin. At rest assured na assistant ka namin sa mga Tutulungan ka kailangan, namin, ha? ha? Okay? Huwag ka matakot yan. Pitikin ko pa yung agballs niyan, eh. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ng programa